maghahanap na naman tayo ng butas, mga kamandarigma. So ito yung ni-repair ko rin dati na medyo back job yun sa contractor dahil itong fountain niya to ay 3/4 lang ang nilagay na tubo kaya walang bubuga. So pinilitan ko yan ng 1 and 1/2. So ayun, natapos. Tapos yung mali din na gumawa dito yung skimmer, kung makikita nyo dyan niya linagay sa fountain. So bali na-check na rin pala natin ang main drain nito. So mabuti lang wala naman leak sa linya ng main drain. So pangalawa natin chinik up pa yung mga ilaw. So napansin nga natin dito na sa ilaw wala naman leak, pero napansin ko lang guys, hindi maganda yung ganitong setup ng paggawa ng ilaw na nasa ilalim yung dugtungan guys. So next time gumawa kayo ng leak box sa walkway para pagka nagka-problema yung ilaw, huhugutin nyo lang yung wire, hindi nyo kailangan mag-drain ng tubig. Saka yung mga ganito pwede kasi mag-ground kahit sabihin natin 12 volt, delikado pa rin. So mas maganda lagi tayong safety first, mga kamandarigma, di ba? So lahat ng ilaw na yung tatlo, ganyan lahat. So hindi ko ito inirekomenda sa inyo sa mga bagong gumagawa ngayon. So wag nyo gagayahin yung mga ganito dahil bukod sa delikado na rin yan, kahit paano mahirap din magpalit pagka nagka-problema. Paggawa pa lang ng ilaw, tama sa So ito na nga mga kamandarigma, nahanap na natin yung leak. Dito lang pala sa may bandang kilikili. So ayan, kung makikita nyo malakas. Isang leak lang naman to, pero syempre isang leak lang yan sa 24/7 na umaagas. Sobrang dami rin mawala. So ito yung tinimpla ko na water stop. Medyo malampot pa to mga kamandarigma. So ang gagawin ko, example ko lang to sa inyo ngayon. So ito malambot pa to, so ilalagay natin ito sa butas para makita nyo kung ano yung pinagkaiba. So pag ganitong malaki kasi ang butas, medyo malakas yung leak, hindi nyo pwede i-apply yung malambot pa kasi higupin yan. So ipapakita ko sa inyo mamaya ulit. So ito example lang to para may idea lang kayo. So ayan, malambot pa na water stop yan. Mamaya babalikan ko yan, makikita nyo yung butas yan kasi nga malambot pa. So make sure guys, pag mag-apply ka ng water stop, hintayin nyo muna medyo tumigas bago nyo isalpak dyan sa butas na yan, kasi pag malakas higupin lang yan. So useless lang yung nilagay nyo. So ika nga, kailangan ng pasensya. So ito na nga yung ating tinapal guys. So after mga wala pang 2 minutes, binilikan ko. Ayan, kung makikita nyo butas agad kasi nga malambot pa yung epoxy natin. So alisin ko po yan para hihintayin ko na medyo tumigas yung epoxy bago ko i-apply dyan ulit mamaya. So ito na nga yung aking water stop na medyo matigas na. So hinintay ko pa ng halos 1 oras to bago bago medyo tumigas-tigas na wag naman yung sobrang tigas kasi hindi nyo na maipasok sa butas dyan. Yung parang saktong pa lang, yung kaya nyo pang pisilin.
dyan nyo apply. So yan, ginamitan ko na nga ng plugs ko kasi medyo mahirap na ipasok. So ganito ang tamang diskarte guys para hindi kayo ulit-ulit. Sa iba naman sobrang daming leak, so pagka sobrang dami hindi na kaya ng epoxy. Habang nag-i-edit nga ako sa aking video, ito namang isang keyring na to ay ayaw ng paltalo. Sige, dila mo kung dila. Ay nako, imbis na makapag-edit tayo ng maayos, wala, pati ako inali.